ay seafood noodles naman nga ni ho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil nga ni ho, birthday na ni nanay, ay for the go! At dahil nga ni ho, sobrang special ng araw na aring mga kamangyan, syempre special din yung ating alutuin. Naks naman na nga ni ho mga kamangyan at si nanay ho ay nag-request na kahit daw pansit na lang yung handa niya ngayong birthday niya. Nag-crave din nga ni ho kami sa seafood mga kamangyan, kaya ako ay pagsamahin na lang yung pansit at saka yung seafood. Grabe, sobrang talino. Huy, napaka-feeling. Nalilito nga ni ho ako kung sino yung may birthday, gawang anong si paring Junyo. Aba, nakisuot-suot din ng kulay red. Baka naman ay gusto couple goals. Well, couple goals. Ay, dyan na nga ni ho at nilinisan na ni tatay arihong pugita. Buti na nga nila ang mga kamangyan at meron ng pugita sa palengke. Gawa ng madalang lang ho talaga magkaroon ng ganyan doon. Ay, nung nakita ko nga ni ho na may malaking pugita, aba, ibinili na ho agad namin. Gawa ng baka kami maunahan pa ng iba. After ko nga ni ho mahugasan yung pugita mga kamangyan, ay kinuha ko na rin ho aring alimango para ma-brush-brush na. At alam nyo gaho, 800 pesos na agad yung 2 piraso na yan. Parang gusto ko na tuloy arigay yung negosyo. Hala, sa rin naman nung sinanay at saka si tatay ay inalinisan ho aring sugpo. Talaga namang hindi mapaghiwalay. Gusto lagi ay magkadikit. Ay, sana all. Kailangan ho kasi may mga gupitin diyan, may mga tagtagin. At expert na rin ho si nanay at saka si tatay diyan. Gawa ng pag nabili kami ng seafood, ay sila din ho talaga yung taga-intindi niyan. Habang inahintay ko nga ni ho si nanay at si tatay diyan mga kamangyan, kako ay apalambutin ko na ho yung pansit. Naglagay na nga nila ho ako ng tubig din sa tulyasin. At bago nga ni ho ilagay yung pinakapansit kanton, ay naglagay na ho ako din ng asin at saka ho aring sesame oil ng Good Life. Syempre nakasanayan na natin yung mga ganyang bagay. Huy. Maya-maya ho, ay di kinuha ko na ho aring egg noodles ng Good Life. At dati pa man mga kamangyan, kapag karni ho may mga handaan at kailangan namin magluto ng pansit, ay alam niyo na ho na yan ho talaga yung gamit namin. Kaya ho pala gustong-gusto namin aring mga kamangyan dahil nga ni ho mas healthy ari kumpara ho dun sa regular na inagamit natin na pansit kanton. Dahil nga ni ho gawa ari sa real eggs o syala. Magandaan din ho din yung mga kamangyan, ari ho ay steam, hindi man yung fried. O diga, extra sustansya. Huy! Sagad lang din ho pala aring apakuluan mga kamangyan, mga 5 minutes and malambot na yan. At dahil nga ni ho okay naman na rin mga kamangyan at mabilis lang din lumambot, ay di nagpatulong na ho ako diyan. Sabi ko nga ni ho ay sa bilaon na lang ilagay, gawa ng medyo marami-rami rin ho talaga aring aming niluto. At napansin ko din mga kamangyan na sobrang bango niya talaga. Hala, hindi man yung katulong ko dyan, yung pansit. Ay, diba? Siyempre, apalamig-lamigin din ho namin yan mamaya mga kamangyan. Gawa ng siyempre, marami pa hong alutuin. Yung mga seafood, yung mga panlahok, pero saglit na lang naman ho yan. Kaya nga ni ho, mailagay lahat din sa bilaang mga kamangyan, ay di tinabi na ho muna namin din sa bahay kubo. Ang gagawin naman ho doon sa seafood mga kamangyan, ay mga apakuluan laang yun. Gawa ng alam nyo naman kapag mga seafood, kahit konting pakulo laang, tapos isawsaw laang sa suka, lagyan ng bawang sibuyas, ay okay na okay na. Gawa ng alam nyo naman pag seafood, may sariling lasa yan, masarap na. Ay, sana all. Dito na nga nila ako kami nagluto sa may tabi ng kubo mga kamangyan. Gawa ng alam nyo naman, medyo masama talaga yung panahon ngayon. Kaya mag-ingat ho kayo. Grabe, napaka-pa-fall. Ayan, saglit lang din ho pala namin pinakuluan yung pugita mga kamangyan. At ayan ho, at kinuha na rin ni tatay. Tawa pa nga ho si tatay diyan mga kamangyan. Gawa ng inachir ho talaga namin. Grabe, go sexy love. So baka yung iba ho sa inyo mga kamangyan nagtataka kung bakit din ho kami nagka-celebrate sa bahay kubo. Kasi alam nyo naman ho, kapag may mga okasyon, kapag may mga achievements kami, gusto namin na part yung bahay kubo sa pagsi-celebrate namin. Hala, kaya kahit simple lang ho, gustong-gusto namin na makapag-celebrate ho din eh. Gusto namin na mapunuan rin ng memories. Hoy, grabe naman yun. Sa tunay yung mga kamangyan, ay sobrang nai-enjoy ho talaga namin yung pagse-celebrate ho din sa bahay kubo. Kasi syempre, ang aliwalas, kami-kami laang. So talagang yung banding, nandun talaga. So kahit magchismisan kami dyan ng bonggang-bongga, talaga naman for the go. Para ho pala sa mga hindi pa nakakaalam diyan mga kamangyan, si nanay ho ay 58 years old na. O diga, konting-konti na lang, senior na rin. Pero alam nyo ga mga kamangyan, sobrang cool talaga niya ni nanay. Para talaga siyang hindi 58 years old. Talagang parang pabata siya. Hoy, pabata. Yung outfit niya, gusto niya yung nauuso, nagasuot niya ng mga cords. Minsan mas dalaga pa talaga siya tingnan kaysa sa akin. Mamalay na lang kami, may mga parcel ng narating kasi order ng order. Nagapaturo pa yan mag-edit. Mamalay na lang ako may upload na ng reels. Naga-vlog-vlog na ganyan. Grabe naman yun, naga-tiktok na rin. Nung una ho, syempre parang naiinis-inis pa kami. Gawa ng syempre, parang mga high school ako noon, nagapaturo kung paano mag-Facebook. Eh syempre, ang isip namin noon, yung Facebook para lang yun sa mga kabataan, sa mga kaedad namin. Parang si nanay gusto daw stalk daw niya yung mga kakilala niya. Wow naman, siya talaga yung unang naging best friend ko mga kamangyan. Kasi syempre kahit anong chikahin ko sa kanya, alam ko na safe, hindi niya ako asiraan, hindi niya abuking kung ano man yung mga sinabi ko sa kanya, ganyan. Sobrang open ko talaga sa kanila ni tatay mga kamangyan. Yung pagkagaling ko sa school, may chika agad ako. About sa mga kaklase ko, about sa crush, lahat alam. Kahit mga problema ko sa sarili ko, talagang inasabi ko agad. Kaya hindi rin ako sobrang maghanap ng attention sa iba. Wow naman. Kasi nga ni ho, sa family ko pala ang nakukuha ko na. Diga para na rin akong may kaibigan, may jowa, nang dahil sa kanila. Sabi ko kasi ni nanay, parang mag-throw pala. O ay mamaya na ho ulit ang kwento. Grabing kadaldalan. So ari na nga ni ho, bali nagisa lang ako din ng bawang sibuyas, saka ho nilagay yung squid
fishball. Tapos saka ho nilagay diyan yung carrots. Tapos ganyan, halo-halo lang. Grabe, napaka-arte. Tapos ayan, kinuha ko na rin ho pala aring mushroom na binabad sa tubig. Pero yung pinagbabara niyan, wag ho atapon kasi agamitin ho yan mamaya. Kakaibang mushroom siya mga kamangyan. Yan yung mabibili doon sa palengke. Tapos ayan, ginayat-gayat ko lang diyan. Gawa ng medyo malalaki yung iba. Sa tunay yung mga kamangyan, ngayon lang kami magaluto ng pansit na maraming seafood yung alagay. Kasi madalas ang inagawa lang namin, ang inalahok namin ay karne. Kung galagay kami ng seafood, yung hipon laang, sugpo. Pero madalas ang nalagay namin yung mga fishball, kikiam. Kasi masarap din naman talaga. Pero yung garning may pugita, may alimango. Grabe, ano yan? Pero syempre, alam niyo naman, walang imposible sa atin. Hoy, napakamiling. Ay, nung medyo malamig-lamig na nga niyo aring pugita mga kamangyan, ay ayan ho, at ginayat-gayat na ni tatay. Nung medyo maliliit-liit lang, gawa ng syempre, pag nilagay mo naman yan ng isang buo doon, aba, isa lang ang makakatikim niyan. Ay, delikado at baka naman ma-high blood. So, yan na yung parang magiging karne natin. Hoy, syala may pagayon. Biga kanina mga kamangyan, nung hindi pa yan naluluto, ang pagkahaba-haba. Nung napakuluan na, ayan na, nagkulubot-kulubot na ang mga galamay. Kaya ayan, medyo nagliit siyang tingnan. At kanina ho mga kamangyan, ako may mga nagpilas-pilas na diyan. Inihaw na, nagpapak-papak na. At alam ko naman na hindi na bago yun sa inyo. Kanina rin ho pala mga kamangyan, nung nakita ni tata yung alimango, yung pugita, yung hipon. Sabi ko yun ay alahok lang sa pansit. At talaga namang nagulat. At hindi pa raw nga siya nakakakita ng mga gaya na alahok nga niyo sa pansit. Ako, inasabi ko sa iyo paring Jun, the best tong anak mo. Hoy, grabe, napakabuhat bangko. So ayan, nilagay ko na nga niyo yung alimango diyan mga kamangyan. At pagkatapos ho noon ay sinunod ko na ho aring sugpo. Grabe, di ni pala ang okay na. Parang pwede na tong ulamin. Hoy, ay direct nilagay na rin ho pala namin din ni aringani hong egg noodles. At grabe, sobrang dami. Okay lang ho yung ganyan nagadikit-dikit. Gawa ng paghuhuyan ay napakuluan na ulit. Magahiwa-hiwalay na yan. Ay grabe, napakasakit nun. Nagpatulong na nga nilang ho kay Kuya Julius nyo din mga kamangyan. At kailangan ho pala kapag ahaluin nyo are ay dahan-dahan lang para ho hindi masyadong magputol-putol yung noodles. Kasi syempre malambot na yan para namang di nagtitink ng right. Huy, alam nyo gaaring tulyasin, malaki ho talaga are. At tingnan nyo naman punong-puno. Kasi syempre yung mga panlahok pala ang halos lampas na ng kalahati. Grabe naman yun. At after ilang minuto mga kamangyan sa wakaso ay naluto na aring ating seafood noodles. At grabe, tingnan nyo naman yung itsura. Itsura pa lang talagang ma-high blood ka na. Hala, hindi man gayon. At dahil nga niyo okay naman na aring mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kayo ay pumunta na din at kami sabayan nyo ng kumain. Ay for the go. Baliyan nga nila ang palang pansit na yan ang niluto namin din sa bahay ko mga kamangyan. Kasi syempre, yung iba, ay di mamaya na ho. Alam, mamaya na. Tapos alam nyo ga ho, ang alam talaga namin ay aray pang merienda lamang. Gawa ng syempre pansit. Pero dahil nga rin ho, sa sobrang nasarapan kami, kumuha na rin kami ng kanin at inulam na yun. Ay salamat. Dahil ko yung pinakang noodles mga kamangyan, ang sarap niya iulam. Syempre, habang inaluto namin to kanina mga kamangyan, nag-expect ako na okay din talaga yung lasa. Pero hindi ko naman ina-expect na ganito kasarap. Grabe, buhat bangko talaga. Hindi ko kasi alam na masarap pala talaga yung seafood sa pansit. Kasi syempre, hindi naman namin yung nakasanayan. Mukhang makakaligtas na kami sa fishball at kikiam na lahok. Kung hindi, syempre masarap pa rin naman yung may gayon. O ay di sa susunod ay pagsamasamahin, may seafood, may karne, may kikiam, may fishball, may balot. Hala, bakit naman may balot? O ba, malay nyo, masarap din yun doon. Sabi, magkakain ng handa, pero yung dalawa din nagharutan ng tunay. Ay salamat. Kaya nga sa kubo mga kamangyan, ay dumiretso na ho kami din sa bahay para ho din na ituloy yung celebration. Wow, celebration. Kasi hindi na ho kami nakapag-decorate sa kubo. Hindi na nakapagkanta ng happy birthday kasi nga ni ho, pasama na ng pasama yung panahon. Sa tunay ho, marami din talaga kaming balak sana na magaliguan sa ilog o kaya naman sa dagat. Basta mapasyal-pasyal. Kasi yun na rin yung parang inagawa namin ngayon na kapag may mga birthday, nagaliguan ho kami. Pero dahil nga ni ho, masama yung panahon, sabi namin kahit magsopas-sopas na lang kami sa bahay, ganyan. Tapos dagdagan na lang ho ng ibang handa. At sobrang simpleng celebration lang talaga ang mga kamangyan. Dahil alam nyo naman kami, hindi naman kami yung talagang bonggang-bongga. Sapat na sa amin yung kami magkakasama, nagkakwentuhan, may laman ang tiyan kahit papaano. Ay dari na nga ni ho at kinantahan na namin ang happy birthday diyan ng ating birthday girl. Wow naman. Bawat may mag-birthday na rin ho pala sa amin mga kamangyan, hindi na rin mawawala yung cake. Kasi before, gustong-gusto talaga namin magkaroon ng cake kaso nga nila ang hindi namin afford. Siyempre dati kahit pa yun itig 300, 500, parang mayayaman lamang yung kayang bumili. Huy! Ako rin mo kasi talaga sa pakiramdam kapag may cake, parang feeling mo talagang birthday na birthday mo. Huy! Lagi ko nga rin nung inasabi sa inyo mga kamangyan na hindi natin kailangan gumastos ng sobrang laki para ma-enjoy yung ina-celebrate natin kung birthday man yan, binyag, kasal, o kung ano pa man. Pero syempre, iba-iba naman ho tayo. Depende pa rin yan sa taong. Mahalaga mag-enjoy tayo lahat. Kung afford nyo naman, why not? Go! Mag-celebrate tayong lahat. I-invite nyo kami. Hala, kung nakaraan ko ba nga ni ho inapag-isipan mga kamangyan kung ano nga ni ho yung regalo ko kay nanay. Ko rin siyang inatanong kung ano yung gusto niyang birthday gift. Tapos lagi niya inasabi na maayos na kalusugan.
baga, yung mga ganyan-ganyan baga. Pero alam ko deep inside talaga kung ano talaga yung gusto ni nanay. Hindi naman sa pagiging materialistic, pero alam ko talaga na may gusto siya na matanggap. Ayun kasi mga kamangyang, gusto ko talaga maibigay yung mga gusto nila. Wow naman, kwenta man yan o wala, basta alam ko na makakapagpasaya sa kanila. Kasi yung mga kamangyan, nung bata pa ako, grabe din naman talaga nila maibigay yung mga gusto ko, yung mga kaartehan ko. Kahit alam ko naman naggipit kami, ganyan. Nagawa sila ng paraan para maibigay laang yun, para mapasaya kami. So ayan, kay nanay, happy birthday. Sobrang happy namin magkakapatid na napapasaya namin kayo ni tatay, na magkakasama tayo ngayon. Na habang malakas pa kayo ni tatay, nakakapasyal-pasyal tayo, nakakapagbanding. So ayan, sana marami pang birthday yung dumating sa iyo, sa inyo ni tatay. At mas palakasin pa ni Lord yung mga katawan ninyo, kasi magawa pa tayo ng maraming memories. At lagi nyo rin tandaan na nandito kami magkakapatid para sa inyo. So yun mga kamangyan, super happy ng heart ko kasi nakita ko na sobrang saya din ni nanay ngayong birthday niya. So yun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share yung video, no? O siya, hanggang dito na lang ang ating video at baka kami magkaiyakan pa din eh. Bye-bye, love you. Huy!